Isog kumusta ka karon adlaw yartok sa taga walay relihiyon makaluwas, simbahan makaluwas. Dili atong maayong binuhatan ang makaluwas apan klaro sa Biblia. Ang makaluwas dili imong relihiyon, atong relihiyon kundi ang atong relasyon sa Dios. Kaya anong dili relihiyon makaluwas? Walay relihiyon nagdupa sa cross sa Kalbaryo, walay relihiyon nagpalansang sa cross. Ang nagpalansang sa cross si Ginoong Hesukristo ra gid makisuunan nga atong personal nga makaluwas. Ang simbahan gisudlan pero wala mi magtudlo ang among simbahan makaluwas. Ang John 13 na whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Bisan unsa imong relihiyon basta tinuod kang mudawat, mutuo, musalig ni Kristo sa iyang gibuhat sa Kalbaryo, pwede kang maluwas igsoon. Wala sa ayaw kalimigin. Ang kamatayon ni Kristo. Sustoy, kung kanang imong pundok toy, dili na makaluwas, biyain na, oy. Wa man ay gitawag og pulos. Wala, ayaw na pangagni og tawag ini mga tao nga ipaadto sa imong pundok. Ikaw na gani mismo, pastoy ka. Nagtudlo kag buta nga kanang imong pundok dili makaluwas. Wa nay pulos na. Wala nay pulos. Unya gihimo pa gyud ninyo bakakon si Kristo. Gihulog ninyo ang iglesia gitukod ni Kristo dili makaluwas. Kisa may akong tuuhan, ikaw ang tawag ining ang Kristo o ganang nakasulat sa bala ang kasulatan. Ang tawag ining primary cause of tawag ining salvation, mao ang atong Ginoong Kristo. And remember, ang iglesia, nga iyahang gitukod, instrumental cause na, nga diin atong makita o atong gitawag magkaplagan, ang kaluwasan nga iya sa to ang Ginoong Kristo. Wala ayaw, sa kung ba, manudlo mo tarungan ninyo pagtudlo kay daghan kaayong mga kalag, mga impyerno tungod anang inyong kanang pagkadili maayo ba nga tawag ini magtutudlo kay Jesus Ginoo ko in taon dili kami tag-iya sa iglesia ang gitukod sa tong Ginoong Kristo. At the same time sulpot manggod mo buti pasabot normal ra gyud na sa inyo nga di na makaluwas sa inyong iglesia o kanang inyong sektang inyong kaugalingong gitukod ngano man kini mo manluwas muna toy para pinaka maayong buhaton nimo para makatabang ka kang Ginoong Kristo unya mabayaran pod ang inyong mga salaod sa pagpanglinglan ninyo sa mga tao nga ipatuon ninyo nga kamo ang iya ni Kristo may pag-imo tudloan nimo mga membro nga mobalag sa simbahan Katolika sigurado pa ngano man tungod sa hinungdan nga ang kaluwasan wala diha sa inyo ang kaluwasan naa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay mao man ang iglesia gitukod ni Kristo mao man ang giingon ni San Pablo ba nga haligi og sukaranan sa tanang kamatuuran. Tinuod bitaw na nga dili maayong buhat mo ay gitawag og makaluwas nato kadi man kita ang manluluwas. Ang buhat ni Kristo katong iyang kamatay may makaluwas nato pero kinahanglan to mo cooperate sa kaluwasan pinaagi sa paghimo og mga maayong buhat. E kung dili ta mo himo og mga maayong buhat toy ang mahitabuan na ang grasya nga nadawat nato gikan sa gitawag og kamatay ni Kristo mawagtang ni tungod sa sala nga ato ang ginahimo. Muna kinahanglan ang mga maayong buhat. Muna di sa pagtuo after madawat ang grasya pinagyo sa mga sakramento kinahanglan mi mga muhimog maayong buhat sa hinungdan aron ma-preserve ang grasya nga amo ang nadawat. And at the same time kinahanglan pud ang relihiyon ngano man tungod sa hinungdan mauni ang maong paagi na kung diin among mag-ilhan makita og among masunod ang kabubuton ni Kristo kay kabubuton ni Kristo nga magpasakop gyud sa iyang iglesia dili sa inyong sekta. Kay sumala palagi nimo kanang inyong sekta di man na makaluwas dihain natoy. Managit ng mga Katoliko, di tapailad sa ingon ani nga mga magtutudlo. Tungod sa hinungdan na kung magpailad ta, sigurado ang atong kalag matingkad dito sa impyerno. Katulad to ha, ug daghang salamat ug maayong adlaw ta sa tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.
din sa wikipedia.org. Saint Ignatius of Antioch first used the term Catholic. Unsa kuno? Kinsa nag una-una nga ng Catholic Church? Si Saint Ignatius of Antioch. Oh, first used the term Catholic Church, literally meaning universal church, in his letter to the Smyrnians around 107 AD. Sa ato pa, si Ignatius di ay mga kapatid ag nagalangalan ng Catholic Church, wa gyud kalibutan si Kristo, munang naanga si Kristo, di ay membro sa inyong simbahan nga Catholic. Wa gyud na ilhin ni Kristo ba kana inyong pundok. Igo ra gyud mas pagpangangkon. Ano sa apod may nag-ingon nga si Ginoong Jesucristo membro sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Siya ang originator, siya ang nagikanan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muna kung imong basahon ang kasaysayan, ang founder sa simbahang Katoliko, wala lain ang atong manluluwas. Kini nga atong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist, nagkatawa siya kay ang word daw nga Catholic, kang San Ignacio lang daw gikan, wala daw nagikan sa tuang Ginoong Jesucristo. Actually, ang essence, ang esensya, or ang substansya, sa gisulti ni San Ignacio nga Katoliko, kanang term nga Katoliko, ang substansya niya nagikan sa tuang Ginoong Jesucristo. Mabataw ni ingon si Ginoong Jesucristo, St. Matthew, chapter 28, verse 19, panlakaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan. So ang objective o ang intention ni Kristo, moadto ang iyang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Nga naman, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot man niya ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamaturan. Muna ang esensya o substansya sa terminong Katoliko naggikan dito kang Ginoong Jesucristo. Muna nga para dili tawag na maglisod og sabot or mas madaling ipasabot ang pagtuo sa mga Kristiyano sa iyahang gitawag og panahon ni San Ignacio, mo nang nigamit siya ni anang maong pulunga para dali malitok or dali masabtan ang katuyuan sa Ginoo nga ipalapnag ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Ug sa St. Paul mismo, Romans chapter 1 verse 7 to 8. Sa Griego katanggelik ag katanggelitay in holotokosmo. So buti pasabot kanang word na kataholos duha ka pulo nga naggikan sa pulo nga katanggelitay then holotokosmo. So, buti pasabot ka ng word na Catholic, gilitok na San Ignacio, dili tungod kay gilitok niya, kay gusto lang niyang litokon, kundi gilitok niya tungod sa hinungdan nga naa kinukoneksyon sa pagtuo nga iyang nadawat gikan pa sa mga apostol. And remember, namatay si San Ignacio 107 AD and at the same time, martir pa yun. Martir. So, buti pasabot ang iyang mga gitudlo, duol kaayo sa mga apostol. Ang iyahang gitawag o gitudlo na ay koneksyon sa mga apostol. Nga naman, San Ignacio de Antioquia, estudyante man ni San Juan Evangelista. O niya, pagkahuman, gituuhan po, according sa tradisyon sa pagtuong Katoliko, na estudyante po siya ni San Pedro. So, imposible nga wakabalo San Pedro, San Juan sa iyang tawag ining gipamulong o sa iyang teolohiya. At the same time, sa iyang panahon, di siya pwede makikupitin sa mga apostol. Kaya ng panahon na kusog kaayo ang Kristiyano anang panahon na. Sa mga ilabinag sa mga pobre nga mga tawag ining mga tao sa ilahang panahon. Kay imagine gud nimo nag-launch og persecution ang mga Hudyo 37 AD. Gisundan pa after the katong sa Barcobas Revolt, mga 130. So buto na naon sa mga particular places kaniadto usog ang mga Kristiyano unya kabalo sila nga mangonbertir ning mga Kristyanuha. So, imposible ang mga apostol at that time makabalo sa pangunahuna ni San Ignacio. And at the same time, namatay si Saint John the Evangelist, mga R99 or 100 AD. Si San Ignacio namatay 107. So, therefore, nakig-uban siya sa mga apostol. Di ba? Nakig-uban siya sa mga apostol. So, manang mituomi, nga naman kay, kana manggod sila, nga mga church fathers, isa na din na si San Ignacio de Antioquia, o St. Ignatius of Antioch, muna sila ang nag-preserve sa mga pulo nga gilitok sa mga apostol o kada mga buhat sa mga apostol nga wa masulat sa balaang kasulatan. Pero tingala ko, kutlo og kasaysayan, hindi man mo kutlo sa kung kinsang founder sa simbahang Katoliko. Hadlok mo, nga mapangka mo. History gani din ko to, Wikipedia gani ha. Hadlok mo mapangka mo nga tawag ining namutbut mo sa mga tao. At the same time, nagkatawa mo kay ang word nga Catholic, nagikan lang kuno sa 2nd century.
particularly mga 106, 107 sa letter of Saint Ignacio of Antioch dito sa Smyrna. Pero wala ninyo i-question nga kanang inyong pangalan sa inyong sekta na natukod lang ni Abtong Mayo 21, 1863, buot-buot ra na sa mga Amerikano nga pangalan inyong sekta Seventh-day Adventist. Iyabag na nawa sa first, second century niya, niya sa waya iyan kung galingon nga nibuto lang niya century. Ay, yaga mo lang inyo. So, biyain ninyo ng punduka kay mga yabag buda. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.